Hello and welcome again to Pinay Cooking Lessons. For today po, we're remaking our puto video. Kasi po pag nakikita ko yung mga lumang videos ko, nahihiya ako sa sarili ko at saka sa inyo ng mga viewers ko. Kasi medyo shaky po at saka magulo yung editing ko. Ito pong puto natin is one of the most viewed videos sa YouTube channel natin. So I decided to make a new one today. Ang mga ingredients na kailangan natin for our puto ay this is 2 cups ng all-purpose flour, 1 cup ng sugar, 1.5 tablespoons ng baking powder. So make sure na ang gagamitin ninyo dito is tablespoon kasi po pagka hindi tablespoon ang ginamit ninyo, hindi aalsa yung inyong puto. Half a teaspoon ng salt, 2 large eggs, 1/4 cup ng melted butter, 1 3/4 cup ng water. So since we're making colored puto today, kailangan din natin ng food coloring. So what we need is red, purple, and green. So para sa topping ng ating puto, we're going to use sliced cheese. So what I have here is American cheese. So medyo yellow ang kulay niya. Minsan gumagamit din ako ng tinatawag natin na Swiss cheese na kulay puti naman. At yan ang mga ingredients na kailangan natin for our puto. So, para sa ating procedure, pagsasama-samahin muna natin dito sa isang bowl yung ating mga dry ingredients. So, unahin muna natin yung ating flour, yung sugar, yung ating baking powder, pati na rin yung ating salt. So, imimix muna natin to together. So, if you want, pwede rin na i-sift ninyo ito para walang buo-buo dun sa inyong flour. Next, i-add natin yung ating water. And then, imimix lang natin to ng mabuti. Next, i-add natin yung eggs. Pati na rin yung ating melted butter. And then, hahaluin natin to mabuti. So, you have to make sure na yung inyong mixture ay walang lumps na matitira. So, just in case may nakita kayo na mga lumps doon sa inyong mixture, ang gawin niyo is paraanin niyo ito sa salaan para maalis yung mga buo-buo. Yan. So, ready na ngayon itong ating mixture. Ngayon, since wala naman akong nakikita na lumps dito sa ginawa natin na mixture, hindi ko na ito pararaanin sa salaan. So, ang susunod natin gagawin dito, bali, isahatiin natin ito into 3 equal parts. So, ito na ngayon yung ating puto mixture na hinati natin into 3. So, bawat isa dito is about 1.5 cups. So, dito I'm gonna add a few drops of purple food color. Ngayon, depende sa inyo kung gaano ka-dark yung gusto din yung kulay dun sa inyong puto. Dito naman sa kabila, I'm gonna add a few drops of green food color. And then dito, since pink ang gusto kong gawin, I'm gonna add red. Ngayon, kung naglagay kayo ng food color and then masyadong light yung kulay, you can always add some more. So, haluin muna natin to. So, yung purple food color, medyo mahirap maghanap dito sa Amerika. So, what I use for purple actually is yung powdered na galing pa sa Pilipinas. So, ito pinadala ko kay nanay nung nagpunta siya dito. So, if I want yung talagang dark na purple, yun ang ginagamit ko. So, kung nasa Pilipinas kayo, I suggest ang gamitin nyo is yung powdered na food color kasi mas mura yon kesa sa liquid. Ngayon, ang problema lang kasi doon sa powdered na food color, hindi lahat natutunaw. So, minsan nagkakaroon ng parang specks yung inyong puto. So, ang nagiging itsura niya is parang polka dots yung puto ninyo. So, ang suggestion ko sa inyo is tunawin nyo muna sa kaunting-kaunting tubig lang before nyo ihalo dun sa inyong puto mixture. Okay, so we're done with the purple puto. Doon naman tayo sa pink. So, I suggest hugasan nyo muna yung inyong wire whip na gagamitin bago nyo gamitin doon sa ibang kulay or else magkakahalo-halo yung mga kulay ng inyong puto. Next is yung ating green na puto. So, since we're going to make mini puto, ang gagamitin natin para paglutuan nito ay yung tinatawag natin na mini muffin pans. So, kailangan i-brush muna natin ito ng melted butter sa loob.
So itong melted butter, nakakatulong ito para hindi dumikit yung ating puto doon sa pan once naluto na. So mas madali natin siya matatanggal. So nalagyan na natin ng butter itong ating pans. Ngayon ready na tayo na isalin yung ating puto mixture dito. So what I use kapag nagsasalin ako is actually this, yung Chinese soup spoon. So isang level nito sa bawat butas ang nilalagay ko para pare-pareho yung size niya. So, isang level scoop lang. So, now we're ready to steam our puto. Kapag nagluluto tayo ng puto, mas mainam na yung lid ng ating steamer ay lalagyan natin ng tela. So, you can use yung katsaw, yung tinatawag natin na cheesecloth. But I find na mas mainam gamitin yung mga pinaglumaang t-shirt na cotton kasi mas absorbent siya. So itong t-shirt ito actually belongs to my husband. Hindi na niya ginagamit, so nilabang kong mabuti. And then this is what I use every time na nag-steam ako. Kumukulo na yung tubig sa ating steamer at pwede na tayong mag-steam ng puto. Ngayon, yung apoy na gagamitin natin dito, huwag masyadong malakas kasi pag sobrang lakas ng apoy na ginamit ninyo, bigla ang pag-alsa ng inyong puto at magkakaroon ng mga butas sa loob niya. So medium heat lang ang gagamitin natin, bale. So, tatakpan muna natin to. At hahayaan natin ma-steam yung ating puto. So, habang ini-steam natin yung ating puto, i-ready naman natin yung ating cheese na gagamitin as topping dun sa puto natin. So, what I'm using is sliced American cheese. Ngayon, kaya pare-pareho yung shape ng aking cheese na nilalagay sa puto, I use a cookie cutter to cut it. So, this is actually a cherry blossom shaped cookie cutter. So, ang gagawin natin is, ipoposition lang natin yung ating cookie cutter doon sa cheese. And then, ikakat natin yung flower shape. So, make sure na kapag nag-cut kayo ng inyong mga shapes doon sa inyong cheese, ay dikit-dikit siya. Para ma-maximize nyo yung use ng cheese ninyo. Sa isang slice ng cheese na ganito, I can make 9 flowers. So, yung mga pinagtabasan ng cheese ninyo, wag nyong itatapon kasi sayang. You can use it pagka nagluto kayo ng spaghetti sauce o kaya yung mga soups. So, ako tinatabi ko to. Check muna natin yung ating puto. So, it's been about mga 10 minutes siguro after natin isalang itong puto. And then, i-check natin kung luto na siya. Ngayon, usually ang ginagawa ko lang is tinitingnan ko yung ibabaw niya. So, kapag medyo shiny na yung itsura, luto na yung ating puto. But, to make sure, kung gusto niyo kuha kayo ng toothpick and then insert nyo dun sa gitna ng puto. And then, kapag hindi na sumasama yung inyong mixture, ibig sabihin, luto na yung puto ninyo. So, ready na tayo ngayon na lagyan ng topping itong ating puto. So, if you're going to use itlog na maalat as topping, kailangan halfway through ng cooking pa lang, habang malambot pa yung ibabaw ng puto natin, ilalagay na natin yung itlog na maalat. Kasi kung sa kagaya nito na luto na yung puto before natin ilagay yon, hindi siya mag-stick dun sa puto at malalagdag lang. Ngayon, for cheese, kailangan luto na yung puto before natin ilagay yung topping. So, bawat isa dun sa ating puto, lalagyan lang natin ng ating flower shape na cheese. And then, tatakpan natin to sandali. So, after 10 to 15 seconds na mailagay natin yung cheese, aangatin na rin natin agad yung lid. So, kapag shiny na yung ibabaw ng cheese natin, pwede na natin itong alisin dun sa ating steamer. Ngayon, pwede na tayo ulit magsalang ng bagong batch. So, once nahango na natin yung unang batch ng ating puto, magsasalang tayo ulit ng panibago. So, gagawin lang natin yan ng paulit-ulit hanggang mailuto natin lahat ng ating puto mixture. So, this is how we're going to serve our puto. Actually, ang tawag ko po dito ay pretty puto kasi ang cute niya tingnan. Ngayon, nakita nyo naman kung konti lang yung mga ingredients na ginamit at ang bilis-bilis nito lutuin. So, dito I'm sure hindi ako mapapahiya sa inyo sa lasa, especially pag pinanregalo nyo to. So, sana po ay mas nagustuhan nyo yung ating video ngayon kaysa yung sa dati. So, hanggang sa susunod po ulit. Maraming salamat sa panonood!